matagal ko nang nirarant lagi na the Philippines is under personality politics. Right. Diba? So, ang politics sa atin is not really politics eh. It's parang fanboying and basta it's fandom. Basically, fandom ng Duterte, fandom ng mga Pink, ng BBM, loyalista. Yun ang klase ng politics ang meron tayo. It's personality. We're not based on any ideology. There's very few of us who really parang took time to understand what communism is, what capitalism is, 'di ba? What socialism is, ano ba yung libertarian, ano ba yung centrist. Nakaka-disappoint na ang unti lang ng mga interesado doon, and most people pag narinig yung salitang kapitalista, parang negative agad yung ibig sabihin noon, or yung conservative, 'di ba? Yung conservative kasi parang mga makadusto na 'di ba? Lolo't lola. Oo, 'di ba? Mga ganun. It's not that Filipinos are too stupid to understand it. It's just that hindi lang talaga naituturo sa atin itong mga bagay na to, 'di ba? And I don't know, it's probably deliberate to not teach us, 'di ba? And also another angle lang din dito is I don't think din kasi na parang kasi yung mga conservatism, yung liberalism, communism, mga ganyan, these are also Western ideologies. These are not endemic to us. Oh, tama. Meron din tayong sarili natin and we can't even pinpoint what it is. The closest that we've come up recently is yung kapwa ideology, 'di ba? Which is for me it's a very libertarian ideology, very centrist libertarian. Yung pag pinakinggan mo kung ano yung kapwa. But I suppose we need to merge these yung kapwa with conservatism and liberalism, 'di ba? And up with the Filipino version of these ideologies, because even though hindi endemic sa atin, kumbaga hindi natural na yun ang paniniwala ng mga Pilipino bago dumating yung Kastila, 'di ba? Mga ganun. Meron na tayong sariling kultura kasi hindi naman natin kilala si Karl Marx dati 'di ba? Hindi naman natin kilala yan Kasi even though foreign to mga to, we can't deny the beauty and effectiveness of capitalism and liberalism and even some socialists. Bigay na natin. 'Di ba? May mga intentions namang maganda talaga. Maybe the execution is the part that we can disagree, but I think each and every ideology hopes for a better country, 'di ba? But nga lang, syempre, we can't have it all, 'di ba? Yeah. And sadly nga, gaya na sinabi mo, personality politics tayo. Sa totoo lang, mahirap mag-grow ng channel sa YouTube, as you know, and as I know, na kung ang topic lang natin talaga are these ideas and ideology. Siguro nga kung nag-dwell tayo sa personality politics, baka mas mabilis nating mapapa-grow yung channel natin. Dahil yun talaga yung maraming, yun yung gusto ng Pinoy, yun yung gusto ng mga viewers, yung kampihan talaga para either BBM or Duterte or Pinklawan. And baka nga kung gusto nating ma-push kung gusto ko, baka lang, na kung gusto ko ma-push yung agenda itago ko sa Trojan horse ng personality politics. Tapos doon ko ilalagay yung conservatism. Pero hindi naman maganda yon dahil pangit din naman na. It doesn't fit din It doesn't fit really, di ba? Even if I try, naisip ko na rin yan Parang dahil, sa totoo lang, and I'm real against dun sa ilang mga conservative groups na medyo they let's say quote unquote kiss ass sa ilang mga politicians dahil it leaves less room sa paano kung gumawa ng mali yung politician na yan, di ba? Sige, mag-name names na ako. Kunwari si Joel Villanueva, di ba? Na sangkot siya doon sa
yung Scandal, flood control, di ba? Nasangkot siya doon. Pero prior to that is very conservative siya. And some conservative groups or personalities or commenters, baka medyo dumidikit sila sa kay Joel Villanueva. Pero hindi nila ina-account yung possibility na at some point baka mamaya masangkot sa isang scandal ito. And hindi naman natin alam kung ano yung truth doon. Pero ano gagawin mo kung nasangkot sa scandal yung tao na you were supporting o nag-quote unquote kiss ours ka, di ba? So medyo nandun yung danger. That's why when it comes to these personalities, okay lang kung purihin mo sila kung may sinabi sila or ginawang mabuti, then punahin mo kung may ginawang mali or sinabing mali. So, well, I think also I've been thinking about this concept hard. Hindi ko pa na-figure out, but kasi like I said, let's say we know the beauty of mga sinabi natin, yung mga classical liberalism, mga conservatism, and yung mga ano natin, yung mga ideologies na yan. But ang problema is how do we integrate it with the Filipino culture. And kasi right now, whether we like it or not, it seems like personality politics is part of the Filipino culture eh. And can you really say na masama ba talaga 'yon? 'Di ba? Masama ba talaga yung personality politics? Of course, we know that anything na sobra-sobra magiging masama yan, 'di ba? Even conservatism pag sumobra-sobra yan, magiging authoritarian yan eh, 'di ba? Right. So yung pagiging yung personality politics pag naging sumobra yan ng sumobra, like in some cases here in the Philippines, magiging tyrannical na rin din 'yon, 'di ba? Magiging sila na yung hari sa lugar nila, 'di ba? So or sa buong Pilipinas. But kung nasa saktong amount lang siguro, I think meron naman talagang benefit yung kilala mo yung leader, 'di ba? Like kasi nakita ko yan as a probinsyano na kumbaga pag kilala mo yung barangay captain, kasi mayroong mga barangay captain na sa amin na madaling lapitan, may mga barangay captain na yung mga suplado sa ganun, nakakabwisit talaga, 'di ba? May ganun. Diba? Kumbaga parang meron ding silbi yung yung barangay captain na pamilyar ka, na magaan ng loob mo, na gusto mo siya kasi kumbaga that's personality politics. And I think Filipinos over the centuries have gone accustomed to that. Dito sa Manila kasi iba na yung medyo parang nawala na yun, lalo na dun sa mga village na pamayanan. Pero dun sa probinsya, nandun pa rin talaga yun eh. So it's ang tanong is how do you integrate it with Western ideology na nakakabuti, like let's say capitalism. That is the best way for economic gain, 'di ba? So how do you merge that with personality politics, or siguro parang datu culture ata tawag doon, kasi yung personality yung datu dati, 'di ba? Tama. So sa akin lang naman nagiging masama lang naman yung personality politics kung nagiging diehard yung supporters kahit na obviously na may mali nang ginagawa yung personality na sinusuportahan. And yung pagiging objective, hindi na naging objective minsan. And hindi naman din parang immune ang ibang bansa sa personality politics. Si Donald Trump, 'di ba? May mga talagang diehard na Trump, and right now may mga nasa right na against na kay Trump ngayon, like sina Tucker Carlson, sina Candace Owens. Medyo although syempre may mga criticisms ka na pwedeng sabihin tungkol kay Trump, pero may mga diehard Trump din na talagang kahit na anong gawin or sabihin ni Trump, kahit na yung Jesus na meme na pinost niya, talagang pagtatanggol mas mahal pa si Trump kaysa kay Jesus. Hindi na pagtatanggol pa si Trump dun sa ginawang talaga meme. Si parang Donald eh. Kaya nga. So
Although, pwede mo namang i-criticize yung tao dun sa ginawa niya. At the same time, kung may ginawa siyang mabuti, edi purihin mo rin, di ba? So, yun lang naman yung danger nung personality. Yeah, and I think hindi naman ano yun. Hindi, tingin ko hindi rin talaga may iwasan yun eh. Kasi, ganun, may mga taong charismatic talaga eh. 'Di ba? Kaya nga, and it comes with, with any ideology. Merong mga leftist na katulad siguro ni na Che Guevara dati. 'Di ba? Mga ganun. O kaya, even yung sina Lenin, yung mga icons ng communism, hindi naman sila magiging ganun kung hindi sila charismatic eh, 'di ba? Tama. 'Di ba? So, even Hitler was charismatic Yeah, people before, 'di ba? Kaya So, nga, tama diba? ka. So, it's personality politics pa rin 'yun, and it's not unique to Filipinos. Although dito kasi ang problema is we are left with just personality politics. Chapsuy yung values. Chapsuy. Wala naman talagang parang ano yung nasa likod ng personality at ano yung values na pinanghahawakan niya. And yun yung big difference. At least when it comes to Donald Trump, medyo consistent naman siya dun sa pro-life niya, yung pagiging pro-life niya, medyo consistent siya doon. And yung social conservatism, medyo consistent din siya doon. And you may say anything you want naman dun sa decision niya sa war sa Iran, pero on other aspects consistent siya. Tama. At least dun sa base niya, 'di ba, na pinangakuha niya nung election. Dito sa Pilipinas nga, you can't even pinpoint kung anong ideology ni Sara Duterte. Ano bang ideology nun, 'di ba? Kahit nga si Risa Hontiveros, yun ang mga mga progressives. Yan yung mga madali na progressive to, 'di ba? May mga iba nga na na mga sinasabing progressive sila na influencer, tapos pag nakita mo hindi naman parang hindi naman, 'di ba? Na katulad ni na maaring ang pangalan ay Nico David. O hindi.